Magandang gabi po. Welcome sa ating programang Patnubay sa Kalusugan. Ngayon po ang ating topic, paano natin maiwasan yung komplikasyon sa diabetes. Walang namamatay sa diabetes. Ang namamatay pagka sila po yung nagkaroon ng komplikasyon. Ang karamihang komplikasyon ng diabetes, sakit sa puso, mga high blood, stroke, heart attack, at saka yung mga sakit sa bato. Pag tumataas na masyado yung sugar mo, ay apektado yung bato, kaya maraming dinadialysis ngayon. Ito yung komplikasyon ng diabetes. Kaya po ngayon ay ating pong talakayin ang mga ma-prevent yung komplikasyon ng diabetes. Mag-subscribe po kayo sa aking YouTube channel para sa ganon ay marami kayong matutuhan sa aking pong YouTube channel, Rose Alfonso. Click nyo po yung subscribe, pati yung bell, para ma-update kayo sa aking mga health topics. Ganon din po sa aking official Facebook page, Patnubay sa Kalusugan. Paki-click lang po yung follow, like, and share. Unang-una, para maiwasan po natin ng complications sa diabetes, dapat i-maintain mo yung good blood sugar control. Ito ang pinaka-cornerstone ng diabetes management, na ang sugar level mo within the target range para ma-reduce ang long-term complication. Kailangan meron kang regular monitoring ng blood sugar level mo, na ito'y directed ng doktor mo. Involve yung paggamit po ng blood glucose meter sa bahay, or meron kayong regular check-up with your doctor para yung HbA1c testing. Ito yung nagre-reflect para yung average blood sugar control mo over a long period of time. Ito isang powerful testing tool para ma-provide ng window sa average blood sugar control mo over a long period of time. Typically, 2 to 3 months yan. Kaya ngayon, ito pong diet mo, number 1 talagang kumokontrol sa pagtaas ng sugar mo, pagkain. Kailangan meron kang balanced diet, nakafocus ka sa whole grain, fruits and vegetable, mga lean protein, ay napakahalaga niyan. Ang crucial role sa papanatili po ng blood sugar level mo under control ay pagkain. Halimbawa, yung mga high in fiber. Yung kasing mga whole grain, mga beans, ganon, di ba? Yung mga red beans, ganon, white beans. Ito po ay mayaman sa fiber. Dahil sa mayaman ito sa fiber, nakaka-regulate ng blood sugar. Mabagal ang absorption ng carbohydrates. Katulad ng brown rice. Sa halip na kumain ka ng white rice, brown rice. Mga quarter oat, mga whole wheat bread. Sa mga prutas at gulay naman, syempre yung prutas at gulay, mayaman yan sa mineral, vitamina, mga fiber. Nagpo-provide ng essential nutrients at na hindi naman nakapagpapatas ng blood sugar level mo. Kaya ensure mo na meron kang iba't ibang klase ng gulay na kinakain. Di ba sabi natin na alam marami kumakain ng ampalaya, yung bitter melon na tinatawag. Ang ito pong ampalaya, nakakababa ng blood sugar level yon, kasi yung ampalaya, meron siyang property na parang insulin na nakakapagpababa ng glucose sa cellula mo for energy. Kaya pagka ang kumain ka ng ampalaya, nakakatulong sa cellula mo na magamit yung glucose mo, at ito ay ma-move ito sa liver mo, sa muscle and fat. Kaya itong malaking tulong po ito. Halimbawa, pwede mong kainin yung ampalaya na as a salad, no? Pwede kang maggisa ng ampalaya. Pwede mong ilagay sa mga salad mo yung ampalaya na yan. Kasi ang technique niyan, para mawala yung pait niyan, pagka nag-slice ka ng ampalaya, pwede mo yan, meron kang tubig, may asin, ilublog mo siya doon, no? Para sa ganon,
ay mawala yung pait ng ampalaya mo. Kaya ngayon, kaya marami po ang mga kumakain ng ampalaya na ito ay sabi maganda for diabetes. Kumain ka ng broccoli, mga sitaw. Kaya nga lang, minsan pag may edad na kayo o na meron kayong diabetes, mahina na pantunaw. Kaya itong mga ampalaya, kaya dapat nguyain mong mabuti. Mga sitaw, nguyain yung mabuti, mga broccoli, nguyain kasi minsan hindi ito natutunaw. Mahihirapan ang tiyan mo. Kaya ngayon, ang isa rin pong yung controversy, yung coconut water. Pagka mababa ang sugar mo, kasi ang diabetic kasi, either mababa o mataas, delikado. Kailangan within normal talaga. Kasi kung ano nararamdaman ng low blood sugar, high blood sugar, iisa lang. Kaya minsan hindi mo alam, bakit ba ikaw nahihilo? Pwedeng mataas ang sugar mo o hindi mataas ang sugar mo, no? Kaya kailangan meron kang yung everyday monitoring ng blood sugar mo. Kaya pagka mababa ang blood sugar mo, yung sabaw ng buko, maganda yan sa iyo. Pero kung mataas ang sugar mo, huwag kang iinom ng sabaw ng buko. Kasi alam natin na benefit ka, nakaka-reduce ng blood sugar yan. Kapag alam mo ang coconut water, nagko-control ng blood sugar level. Kasi meron siyang potassium, manganese, magnesium, and vitamin C. Kaya pag iniinom ka yung sabaw ng buko, yung hindi masyadong madami. Huwag po yung ubusin mo yung buong isang buko o dalawang buko, ubusin mo. Palaging lang, yung talagang tamang-tama lang. Halimbawa po, isang tasa lang ng sabaw ng buko, ang pwede mong inumin. Huwag nang pasobrahan doon. Pwede kang kumain ng ubas, siguro hanggang mga 5 hanggang 7 piraso lang. Kung gusto mong kumain ng mangga, yung isang pisngi lang. Kung kakain ka ng pinya, konting slice lang. Yung saging, isang maliit, no? Pwede kang kainin lahat, pero unti-unti. Alam natin ang mga gulay, mga prutas, ito'y mayaman sa fiber, tumutulong ito para makontrol ang blood sugar level mo. Di ba sabi ko yung to prevent complication from diabetes. Ang number 1 ay dapat nasa normal ang blood sugar level mo. Kaya pagka diabetic ka, isa ring katanungan yung pag-inom ng kape. Kasi po yung caffeine, ito'y apektado yung katawan mo sa paggamit ng insulin. Maring bumaba o tumas ang blood sugar mo dahil sa coffee na iniinom mo. May mga tao na may diabetes na 200 mg ng caffeine ay nagkukusang pagbabago. Pero sa iba naman, walang epekto sa kanilang blood sugar ang pag-inom ng kape. Kaya ngayon, maring ito'y monitoring din, di ba? Ang naman, tulad na sabi ko, yung white rice, pinapayo pag kumain ka yung brown rice. Tapos, konti-konti lang. Halimbawa, kalahating tasang kanin lang. Huwag po yung 2 o 3 tasang kanin. Iwasan mo kasi mataas ang glycemic index niyan eh. Pag sinabi mong glycemic index, ibig sabihin nito, mabilis magpatas ng blood sugar mo. High glycemic index, yung white rice, meron siyang high glycemic index. Pagka high glycemic index, ibig sabihin nun, mabilis tumaas ang blood sugar mo. Ayon sa research, yung high glycemic index food, nag-i-increase ang panganib sa type 2 diabetes. Kaya nga, inuulit ko po na ang prutas nakakapagtas ng blood sugar level, pero ang sabi, kailangan moderate lang. Hindi rin pwedeng hindi ka kumakain ng prutas o gulay, kasi mayaman ito sa mga vitamina at mineral. At mayaman sila sa antioxidant at mayaman din sila sa fiber na ito po'y nakakatulong sa management o pagkontrol ng diabetes. Merong supplement na vitamin C, merong potential benefit ito ayon sa research na ang vitamin C tumutulong sa white sugar control
at nare-reduce yung panganib ng complication associated ng diabetes tulad ng heart disease and nerve damage. Kaya ang vitamin C isang antioxidant, nare-reduce yung inflammation and cell damage caused ng mga free radical. Isang growing evidence na ang connection ng high blood sugar at saka yung chronic inflammation. Yung chronic inflammation, ito yung low-grade inflammatory state na nagko-contribute sa problem ng heart disease, type 2 diabetes, and certain cancer and Alzheimer disease. Kaya pagka mataas ang sugar level mo, tumataas ang inflammatory substance sa katawan mo. Kaya mag-take ka ng vitamin C, Super B complex, kasi pagka ikaw ay diabetes, kailangan, meron kang deficiency ng B vitamins tulad ng B1, B2, B6, and B12. Kaya madali kayong pulikatin, magmanhid, walang pakiramdam yung paa, madaling mainis, madaling ma-stress, madaling mapagod, madaling mahapo. Yung pong vitamin C at saka Super B complex, nag-i-improve itong blood sugar control, no? Kaya lalo na kung kulang kayo sa vitamin B12, ay madali kang parang tinutusok-tusok ng karayom yung paa mo. Madali kang magalit, madali kang mainis, nagiging makakalimutin ka pa. Di ba? Kaya pag type 2 diabetes ka, kasama ng vitamin C, Super B complex, at syempre yung doktor mo, maaaring resetahan ka ng metformin. Kaya itong doktor, magre-recommend sila ng bagay para sa iyo. Kasi kahit pare-parehong diabetes, iba't iba po yung cases niyan, no? Pero ang general rule dyan ay mag-take kayo ng vitamin C, Super B complex, magkakain ka ng prutas at gulay, no? Minimal lang at minomonitor mo lagi yung blood sugar mo. At ang kinakain mo, lean protein like fish, chicken, beans, lentil, tofu. Ito po ay nakaka-regulate ng blood sugar level at pampabusog. Alam mo, pagka kulang ka sa protein, nanghihina ka, nanginginig ka. Pero pag kanin, tinapay lang ang kakainin mo, walang protein, madali kang manghina. Madali kang, kasi po yung protein, nagpapabusog. At ito po ay, kasi anything na kinain mo, either protein, fats, or carbohydrates, ang ending niyan, blood sugar, lahat yan eh. Kaya ngayon, isang source po ng ma-regulate ang blood sugar level mo, kailangan po nito ay kumakain kayo ng mga protein. But pwede rin kayo maglaga ng itlog. Yan. Para meron kang protein na you feel satisfied and then ma-regulate po yung blood sugar level mo. At saka kailangan din po nito yung iwasan mo yung high-fat meal. Yung kasing high-fat meal tulad ng mga cuts of beef, mga ribs, mga pork product, mga spare ribs, ground pork, and sausages. Ito po yung high-fat content na which is hindi maganda sa diabetic patient. Kaya kailangan mga laman lang ng manok, wag yung may merong balat o taba, iwasan nyo po yung mga bulalo, iwasan nyo yung mga, yung mga liempo, tsaka kung kumakain kayo, iwasan nyo yung mga hipon, alimango, tahong, talaba, pusit. Ito yung hindi magandang pagkain ng mga diabetic patient. Kailangan simple lang. Di ba sabi ko, para ma-prevent ang complication, alam natin ang complication ng diabetes, paglabo ng mata, Alzheimer disease. Ang complication din yan ay yung heart problem, high blood, at saka po yung kidney problem. At saka pagka nasugat ka, magkakagangrene ka, yung kaya maraming napuputulan ng paa, di ba? Kaya ito pong mga lecithin, nag-i-improve yan ng insulin sensitivity. Na yung lecithin, ito po ay nag-i-increase yung insulin sensitivity mo, nare-reduce yung fatty liver. Kasi maraming mga diabetic patient, nagkakaroon po ng fatty liver. So, para ma-reduce yung
yung blood fat mo, ang lecithin nakaka-lower yan ng cholesterol level. Beneficial yan sa mga diabetic patient. Nare-reduce yung blood fat. Ito'y nakakababa yung bang connection sa memory kasi maraming mga diabetic at daming nakakalimutan. Kaya mag-take ka ng lecithin. Yung calcium, magnesium naman, sinasuggest po nakakatulong yan sa blood sugar control. Kasi pagka kulang ka sa magnesium, ay yung bang insulin sensitivity mo, ang function nun mahina. Pag sinabi mong insulin sensitivity, yung bang pagmataas ng sugar mo, pagka naglabas ng insulin yung katawan mo, napapababab niya agad yung blood sugar mo. Pero pagka hindi sensitive yung insulin mo, although may insulin ka, pagka siya po'y parang bingi, hindi siya nagre-response, patas ang sugar mo. So, yun ang gagawa ng magnesium. Kaya nga po, ang calcium magnesium, ito'y isang friendly supplement sa diabetic. Nulit ko po, ilimitahin nyo yung processed food, yung mga processed food, mataas sa high unhealthy fats, added sugar and sodium. Ito'y nagko-contribute sa blood sugar problem. Mag-pay attention ka sa portion sizes. Pwede mo kainin lahat, kaya lang, yung portion, importante. Baka kumain ka ng napakarami. Konti-konti, a little of everything, di ba? Huwag naman yung totaling hindi ka kumakain. Kaya po ngayon, ang pagmamanage sa blood sugar control ay yung portion ng sizes ng pagkain. Tsaka, pag kumakain ka, babasahin mo lagi yung label. Ipamiliarize mo yung sarili mo, unawain mo yung carbohydrates content ng food na meron kang information kung anong dapat mong kainin. Mga healthy cooking method like baking, steam, grilling, yan ang mga cooking method, nagpe-preserve ng nutrients at ma-minimize yung added fats. Kaya syempre din, i-consider mo yung consultation sa mga registered dietitian, meron kang personalized meal plan para ma-meet yung needs mo, i-consider mo yung diabetes management goal. At saka isa pa yung exercise, ang regular exercise nakakatulong para very effective ang insulin mo na mapababa yung blood sugar mo. Kaya yung regular exercise, magagamit mo yung insulin more effectively, bababa yung diabetes. Kaya nga po yung exercise, maraming health benefits yan, bukod dun sa pagbaba ng sugar mo, nag-i-improve yung kalusugan ng puso mo, lumalakas ang buto mo, nagkakaroon ka ng magandang pag-iisip, better mood. Kaya nga po sa pag-manage ng blood sugar mo, kasama nung proper diet mo, kailangan ng exercise. At least meron kang 150 minutes of moderate aerobic activity, maaring 75 minutes of vigorous intensity aerobic activity per week. Kaya kailangan po nito ay meron kang mga training exercise, no? Para ma-build yung muscle mass mo, ma-improve ang insulin mo. Maghanap ka ng activities na pwede mong mag-enjoy, mag-stick ka doon sa exercise na yon na nag-e-enjoy ka. Maaring ikaw ay mag-brisk walking ka, mga swimming or dancing, cycling. Kung ito'y nag-e-enjoy ka, do it, di ba? Maaring kausapin mo muna yung doktor mo bago mo gawin yung exercise program mo. Napakahalaga na meron kang regular exercise, ito'y powerful tool pagmamanage ng diabetes mo. Kaya ngayon, kapag nag-exercise ka, yung mga muscle cell mo ay nagiging receptive sa insulin. Ito yung hormone na tumutulong para ma-absorb ng katawan mo yung glucose yung sa bloodstream. Inaalaw yung body mo na gamitin yung insulin more effectively para bumaba ang blood sugar level mo. May improve yung blood sugar control mo. Kaya pagka nag-exercise ka, tumutulong sa katawan mo, magamit yung sugar for energy during exercise na natural na nakakapagpababa ng blood sugar mo. Sa one thing din, yung regular exercise,
mame-maintain yung healthy weight mo, maglo-lose weight ka. Napakahalaga po sa diabetic na ma-manage mo yung excess weight mo kasi yung pag mataas ang timbang mo, nagko-contribute po ito sa insulin problem, no? Kaya magpapayat, no? Kaya para pumayat ka, proper diet and exercise at huwag ka magpupuyat. Kasi pagka nagpupuyat tayo, humihina po yung ating metabolism, di ba? At saka, nire-recommenda ko rin po na pwede kayong gumamit ng ating crystal oil para ma-reduce yung pain, inflammation, kung may arthritis ka, meron kang muscular pain, haplasan mo ng ating crystal oil. May improve din yung sleep quality mo, nakakaalis ng sakit ng ulo, pag inamoy mo yan, nakakaalis ng hilo, bara ng ilong, nakiklear yung congestion mo, nag-i-improve yung respiratory health mo. Ito'y natural remedy sa mga shoulder pain. May pangkalmanting effect ito sa iyong digestive system. Nakaka-relieve ito ng kabag, bloating, and stomach cramps. At mawawala yung pagduduwal o pagsusuka mo. Hindi ka rin kakagatin ng lamok. Tanggal ang kati mo pag kinagat ka ng lamok at tanggal agad ang kati mo pag pinahiran mo ng crystal oil. Yun namang activated charcoal naman natin. Ito po ay isang for centuries na to sa kanyang medicinal properties. Ito po ay meron siyang antibacterial properties at nakaka-reduce ng inflammation, lalo na po pagka meron kang problema sa tiyan. Yung mga kinakabag, yung nalason, nagtatae, nagda-diarrhea, pang-prevent din ito ng hangover and drug overdose. Kaya nakaka-relieve ito ng kabag, gas and bloating, na nakatulong para alis yung toxin sa bituka, nare-reduce yung bad breath, ito rin po yung nakakatulong para ma-absorb yung bacteria and toxin sa bibig, kaya tanggal ang bad breath mo, di ba? Kaya inuulit ko po ang pagmamanage ng inyong blood sugar para maiwasan ang complication. Pag overweight ka, obese ka, mag-lose ka ng weight. May improve ang blood sugar level mo, makokontrol mo yan, marireduce mo ang pangalib ng complication pagka kayo po nag-lose ng weight. Kung naninigarilyo ka, stop smoking, ito'y may panganib sa sakit sa puso yan, at huwag kang mag-iinom ng alak kasi yung pag-inom ng alcohol nakakatas ng blood sugar level, napipigil yung effectivity ng medication na iniinom mo. Meron kang sapat na oras na tulog, kaya kasi po nare-regulate ang blood sugar level mo pag nakakatulog ka. At madali mong ma-manage ang stress kasi pag diabetic ka, madali kang mainis, madali kang magalit, madali kang mayamot, madali kang magtampo, no? Kaya ngayon, ang blood sugar level mo, para ma-manage yung stress mo, regular tulog talaga. Meron kang 6 to 8 hours na tulog. At meron kang regular doctor visit. Meron kang regular check-up sa doktor mo, ma-monitor, ma-identify ang potential complication ng maaga para ma-adjust yung treatment plan. Kaya nga po, inuulit ko po, meron kang screening for eye problem kasi ang complication ng diabetic ay diabetic retinopathy, nakakabulag yon at sakit sa bato, nerve damage, at saka yung complication din ng diabetes ay yung una yung utak, di ba? Nagiging ulyanin. Kaya yung regular doctor visit, no, nakokontrol ang diabetes. Magkakaroon ka ng long and healthy life. Yung omega-3 fatty acid, maganda ito sa pang-iwas sa panganib sa heart disease. Bababa ang cholesterol, pang-iwas ng lapot ng dugo, maiwasan ng heart attack, stroke, and arrhythmia. At nare-reduce din yung inflammation. Maraming inflammatory substances sa katawan, nagkukos ito ng pag-build up ng plaque sa arteries, nagkukos ng pagbabara ng daloy ng dugo mo para maiwasan din yung pamamaga ng mga joints, pamamaga ng mga tuhod, mag-take ka ng omega-3 fatty acid. At ito po ay nakakatulong ito sa kalusugan nyo. Ipaalam nyo po yung inyong pangalan sa akin, yung address niyo, yung CP number nyo, kung gusto yung ipa-deliver yung mga health product natin.
padideliver ko yan sa LBC, cash on delivery. I-charge lang po sa inyo ang shipping fee. Ngayon po, idadako tayo sa food for thoughts natin bilang pagwawakas, Isaiah 26 verse 7. Patag ang daan ng taong matuwid at kayo, Panginoong matuwid, ang nagpapatag nito. Kaya ito, those who are righteous, the way is not steep and rough. You are a God who does what is right. Sabi nga, ikayo ang Diyos na gumagawa kung anong tama. At dahil tama ang aming ginagawa, nagiging smooth ang path na aming dadaanan. Kaya nga po, ang taong naglalakad sa kalooban ng Diyos, meron siyang guidance and protection. Kaya yung the path of righteousness, dinidescribe po nito, pagka ang yung path ay ang daan ng mga taong matutuwid, ang kanilang level ay very smooth, symbolizing na napakadali sa kanila at madali nilang ma-overcome ang mga challenges pag ikay nabubuhay matuwid sa harapan ng Panginoon. Magandang gabi po, nawa po ang pagpapala patnubay nandiyan sa sumatin, and God bless us.